after natin maligo, mag-apply tayo nito. Sure. Good morning guys, Happy New Year, and I hope everyone is safe and doing well. So yun guys, this is my first vlog for this 2022, and right now ang oras is 5:33. Ang date is January 3. This is my first work of this year, and today is Monday, and currently nagpapainit ako ng sasakyan kasi nag-freeze siya. And tingnan nyo guys ang temperature, it's -14 and plus wind chill pa niya. So yan guys, aalis na rin ako, going to work. So yun guys, I hope to see you soon. Good morning guys, welcome back to my vlog. So today is Tuesday, January 4, 5:08. Kasi nag-get ready ako, papasok ko sa work. So while I'm talking, mag-a-apply ako ng morning skincare. So after ko mag-apply ng toner, siya nga pala guys, kasi shower ko lang. And yung hair ko is, look, nagtayuan na sila. Lalagyan ko siya mamaya ng neto, jojoba oil. Yan nilalagay ko sa buhok para mukha siyang healthy and shiny. So by the way, unahin ko muna to. Naglagay na ako ng rice toner. Paubos na siya, oh. Mag-order ulit ako. And then, susunod na natin yung vitamin C. I love this. Today is Tuesday, and effective tomorrow, June 5th, naka-lockdown ulit kami, guys. Yes, naka-lockdown kami. Yung store is, again, 50 capacity. So, yan. Magpapanik na naman yung mga tao. Pipila. And then, sa mga public recreational, like yung mga amusement, dine-in, and gym. O, diba gym? Close again. So, yan. Mamimiss ko na naman ang gym. Well, mag-start yung lockdown tomorrow, and then up until January 26. So that's 3 weeks. So yun. Tapos ayun na nga. So limited na naman, and meron naman tayong restriction. So after vitamins, maglalagay ako ng Biore sunblock. Kahit winter guys, naglalagay ako nito ng sunblock, any sunblock. Pero recently, ito yung ginagamit ko. Maganda siya sa balat, hindi siya sticky, and madali siyang i-apply. So importante ito guys, mag-apply ng sunblock. And may share din ako sa inyo na affordable and well, mag-story time tayo ng konti. So, nung bagong dating ako dito sa Canada, na-experience ko yung parang meron kang eczema, yung makati sa balat na nangingitim to. I think, saan pa? Sa kilikili. So, nangitim siya as in. Kasi sobrang kate. Kasi nanibago yung balat ko sa lamig. O, diba? Kasi, alam naman natin na tropical country yung bansa natin. And hindi tayo sanay sa malamig. So, nagtiis ako noon ng 1 year. Every winter, I think 2 years, every winter, naka-experience ako nung sobrang kati sa balat na sobrang dry. And nung consult ako sa doktor, ang pinayo lang niya sa akin is eto. Paubos na nga siya, pero lagi ako meron nito. Vaseline. So, instead na lotion, especially pag winter guys, especially yung mga bagong dating galing Pilipinas, may experience nyo guys, sobrang dry, especially kapag araw-araw tayo naliligo. Ganun tayo guys, di ba? Araw-araw tayo naliligo, nasanay tayo ng ganun. So after natin maligo, mag-apply tayo nito.
As in, hindi na magda-dry yung balat natin and hindi kamo siya, hindi siya parang, alam mo yung balat ng isda na parang namumutok siya, nakaliskis. Parang gano'n, na-experience ko yun guys. Kaya ito talaga yung ginagamit ko as in. So yan, affordable siya and safe siya. So kapag spring or autumn, ang ginagawa ko is hinahati ko siya, nilalagyan ko siya ng konti nito, tapos hinahalo ka ng konting lotion para hindi masyadong mainit sa katawan. Kasi medyo mainit din to sa katawan eh. Pero pag winter, pag ganitong panahon, negative. So yun, pure Vaseline talaga yung ina-apply ko sa buong katawan as in. So yan guys, aside from toner, some vitamins and sunscreen, huwag natin kalimutan mag moisturizer para manatiling hydrated and moisturize yung ating balat. Yung ating balat. And lastly, yung ating jojoba oil. Sa Amazon ko ito nabili. So yeah, nakakatulong to na pakintab and look healthy yung hair mo, especially kapag meron kang black hair. Yeah. Organic yun. So, try nyo. Dati yun ang ginagamit ko sa mukha ko. Pero lately, lumalabas na yung ating mga wrinkles. So, kailangan natin mag-retinol. So, tinigil ko na yan. Sa buko na lang siya nilalagay. And ponytail tayo. Mabasa ko sa work, lagi akong nakataas ang buhok. So, yan guys. I'll see you later. Hello guys. Good morning. Yes guys, today is Thursday. 8:45 in the morning. Hindi ako pumasok today guys kasi low day ko sa work. And yeah, optional yun kung gusto naming pumasok o hindi. But I prefer not to come. Kasi nga last week New Year's guys, diba? So, in-offeran kami kung gusto namin pumasok. So, yun. Today wala masyadong gagawin. And alam niyo man guys na lockdown kami dito. Medyo inaantok pa din ako. So, yun. Mag-grocery sana ako ngayon kaso tinatamad ako. Malamig. Alam naman natin malamig. Tinatamad ako kasi malamig. Tas late pa. Hindi ko alam. Baka tomorrow na lang. Gusto kong mag-chill lang buong araw ngayon. So, yun. Kasi nga, yun nga guys, dahil nga lockdown, sarado naman ang gym. So, 3 weeks na akong hindi nag-workout. Pati dito, tinatamad ako mag-workout. Ay, ano ba yan? New Year na New Year. So, yun, walang masyadong gagawin. Dito lang ako sa apartment. And medyo nagugutom na ako kasi hindi ako kumain kahapon. Nag-intermittent fasting na lang ako. Kasi nga di ako nakapag-workout. Yun na lang siguro solusyon. So, almost, kasi start ng kain ko is 9 o'clock. So, yeah, almost 9 na kakain na ako. Medyo nagugutom na rin ako. So, yun guys. And, ano pa ba? Yan, wala masyadong special. Wala masyadong ganap. And guys, siya nga pala. Yeah, this is my 3rd day na vlog. Hindi ako nakapag-vlog kahapon. Nahalimutan ko. So, yun guys. I'll catch you up soon. Gutom na gutom ako guys. So, kaya mag-breakfast muna ako. Nakapanjama pa ako. So, today naisip ko pala, nakita ko yung Christmas tree. Itatago ko na pala siya kasi next week overdue naman masyado. Tapos dari naman yung Three Kings. So, kaya, yun pala yung
aking gagawin today, magtago ng mga Christmas decors. So, samahan nyo ako guys. But by the way guys, pakita ko sa inyo yung breakfast ko. So, yan guys, nagluto ko ng scrambled egg, 2. Tapos, pandesal, dumaan ako kahapon do sa Filipino Bakery. Binili ko siya after work. At saka, coffee. So, yan guys, yung ating Christmas light, Christmas tree, and iba pang Christmas decor. Itatago na natin siya mamaya. So, samahan nyo ako guys today. And kung ano pa yung gagawin natin. Sarap ng pandesal. Fresh na fresh. Palaman natin siya. Nagpalit ako ng damit kasi bala ko mag-workout. I changed my mind. And before ako mag-workout, tatago ko muna yung mga Christmas decors para yun na rin yung aking warm-up. So, samahan nyo ako guys mag-pack ng Christmas decors. So, ilalabas ko muna yung malalaking boxes dito sa storage. Hindi ko siya papakita guys kasi sobrang gulo. So, yan guys. Ilalabas ko lang siya. So, yan guys. Ready na yung ating boxes. 2 lang naman yan. And, ay, madilim. So, i-unplug muna natin yung electricity ng Christmas light. Baka tayo makuryente. So, yan. Ang una nating tatanggalin is yung huli kong inilagay last time, which is the Christmas lights. Then, after, yung mga ornaments. Yan, ipapak natin siya dyan. And then, yung Christmas tree. So, samahan nyo ako, guys! So, yan guys. Ayan na lang. Itutumba na natin siya. And lastly is yung nasa pintuan. Hindi ko naman siya inilalagay sa box. Inihahang ko lang siya dun sa next storage. Kasi kapag nilagay ko siya sa box, napipik-pik siya. Parang mukha pa rin siyang bago. Kaya yun. Ito ko lang din siya ilalagay sa pinaglalagyan niya. Yan. So, yan guys. Nandito na siya sa box. Yung Christmas tree natin. And lahat ng ornaments and Christmas decor. Nandito na siya sa isang box. Lumang box yan pinaglagyan. So, isi-sealed na natin siya. Para safe and ready for next, 10 months? Yeah, kasi November ako naglalagay ng Christmas tree. Or ng Christmas decor. So, i-sealed na natin siya guys. Tignan natin siya. So, ayan guys. That's it. Pinapawisan ako dun So, yan. Itong Christmas tree ko is like 5 years na itong Christmas tree every year na ginagamit ko. So, yan guys. Tatago ko na siya. And, tingnan nyo guys yung aking carpet. Sobrang dumi. Yeah. So, maglilinis tayo guys. Before ako mag-workout, tatago ko muna sa storage. Kasi hindi man ako pwedeng mag-workout na ganito kagulo. So, tapusin ko lang yung inisin ko. Lastly nga pala yung nasa pintuan. Yung
nakasabit doon sa harapan. So, yun guys, after nun, mag-workout tayo guys. Nasa middle ako ng paglilinis. Naisip ko pala na kailangan kong i-marinate yung dinner namin. And yung oras nga pala is 1:30. So, umaga kami kumakain ng dinner. So, meron ako dito shrimp. Nilagyan ko ng konting ginger. And yung shrimp niya guys is binalatan ko na and inalis ko na rin yung intestine. Tapos, meron tayo ditong honey and soy sauce. So, imamarinate ko siya bago lutuin. So, ilagay na natin yung ating mixture. Naiwan pang konting honey. And, haluin lang natin siya. So, marinate ko siya. Like, half an hour or more. Mag-workout muna tayo, guys. Gagawin kong workout is chest, butt, and a little bit of stomach. Charot. Yeah. Tinatry kong i-train yung aking stomach. Baka may magbago pa. Baka may mabago pa this year. So, ayan. Leave natin yan siya dyan. Guys, ready na yung ating equipment and yung ating mat. Mag-stretching muna tayo, guys. So, yun guys. Ayun yung aking workout. Nagpahinga lang ako ng konti. Kasi talaga namang napagod ako doon kahit dito lang sa apartment. Pero yung na-burn ko is 97 calories lang. So, okay na rin kaysa wala kang ma-burn. So, ngayon, nagpapainit ako ng pan kasi lulutuin ko na yung shrimp. Ipiprito ko muna siya and then later, kapag luto na siya, ipopork ko yung sauce niya. So, medyo hindi pa siya mainit. Painitin muna natin. So, ang menu ko today is yung shrimp and yung natira kong apritada kahapon. Kasi marami natira. And syempre, guys, rice. Rice is life. So, ito yung natira kong apritada kahapon. And I think mainit na siya. Lagyan na natin yung ating shrimp. Yan. Yan guys, luto na yung ating garlic honey na shrimp. Ready na siya. And tinikman ko siya guys. Ang sarap. And yung natira nating apritada kahapon. Kain tayo guys. Shrimp with rice. Harap.